Kamusta Pilipinas kong mahal? Hello sa lahat ng ating mga kababayan dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating mga kaswakista at kapamilya. Good morning po sa inyong lahat mga swakista, kaya naman tutok lang po para sa mga inspiring business stories na aming ibibida sa inyo. At para tiyak ang pag-asenso, kailangan natin mag-hashtag. Hashtag Faith Goals. Ano-ano ito? Manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka sa kakayahan mo. At manood ka ng Good Vibe Show ng Bayan ang Swak na Swak! Ang emotion picture cards na ito, patok sa mga batang bibo. Silipin natin ang Pinoy traditional fabrics. Makabago naman ang disenyo. Sa food photography, level up ang online food product. Mga therapy recipe ni Mami, overload sa Yummy. Dayuhin natin ang isang cafe sa Cavite na may kakaibang advocacy. Tikman natin ang mga putahe ng healthy eatery ng Cagayan de Oro City. Swak na swak, ang pampagood vibes ng umaga. Swak na swak, programa ng Pinoy sa buong mundo. Swak na swak, para sa pamilya at barkada. Swak na swak, ang good vibe show ng bayan. Swak na swak, ang good vibe show ng bayan. Swak na swak. Make it a habit to keep us your company po every Saturday and Sunday morning para kahit saan po kayo pumunta ay dala-dala po rin ang good vibes ng umaga. At syempre, makakasama niyo po kami sa Kapamilya online live sa YouTube. Hello Kuya Bobby and Amir, at syempre hello rin po sa ating mga TFC subscribers and Pinoy all over the world watching our show na naghahanap po ng good news sa Pilipinas. Watch Swak na Swak via TFC and ANC para naman updated kayo sa latest Pinoy business trend and happenings. At syempre po, good morning din sa lahat ng televiewers natin sa Kapamilya Channel. Ngayong umaga, mga kwentong punong-puno ng inspirasyon para sa ating lahat. Bago ang lahat, isang maalab na pagbati po sa lahat ng mga manggagawang Pinoy all over the world. Opo, dahil nga Labor Day ngayon. Pero ngayon, hashtag Tito Feels muna tayo, kaya siya Amir, kayo ba nung bata kayo, sinasabihan kayo ng mga tito nyo tsaka mga tita, aba, napakabibo ng batang ito. Ako, Kuya Bob, naaalala ko lagi akong sinasabihang ang bibo-bibo ko at napakakulit ko daw na bata. Naku Kuya Bob, nung umalit ako, bihira ko man marinig na sabihan akong bibo, pero lagi kong naririnig na cute daw ako, di ba? Alam nyo guys, ang pagiging bibo ay hindi lang matalino sa school o yung magaling sumayaw, magaling kumanta o umarte. Dapat daw ang mga bata ay marunong mag-express ng kanilang mga feelings or emotions. So, paano nga ba matututunan ng mga bata to express their emotions? Narito ang kwento. Happiness, surprise, fear, disgust, sadness, anger. Ito ang basic emotions na dapat daw matutunang i-express ng mga bata. According sa mga researchers, ito yung mga madalas ma-feel and madaling ma-recognize ng mga bata as early as 2 to 3 years old. Ayon sa mga expert, kailangan daw ng mga bata ang Emotional Intelligence or EQ. 2019 pa, nagsimulang magturo ng Emotional Intelligence si Jackie Uy, isang registered nurse at teacher. Nakakatulong daw ito sa parents at sa kanilang mga anak to express how they feel. It's your ability to read emotions. First for yourself, then others. Kung marunong ka magbasa ng emotions, mas magaling kang makisama sa iba. Mas madali sa yung mag-care. And a lot of researchers right now points out that yun yung kailangan ng mga bata ngayon, more than knowledge, more than academic. You know, they need emotional intelligence in order for them to thrive. Last May 2020, Jackie introduced the emotion cards dito sa Pilipinas. It's a simple conversational tool na makakatulong para mapag-usapan ng parents and their kids ang mga nararamdaman nila. And at the same time, help the kids to learn about emotions, hindi lamang yung masaya o malungkot. Each set includes 50 emotion picture cards. Instruction at sa likod ng bawat card mayroong definitions, synonyms at questions.
Mayroon din itong Tagalog version. We designed this card for families, not just for kids, so that magamit nila siya as early as 2-3 years old hanggang lumaki na yung mga bata. And the idea is, habang lumalaki yung mga bata, you teach them new emotions. It's less intimidating because of the photos or because parang laro lang. It becomes like a game. So yung feedback sa amin is, mas naging madali sa kanila kesa, anak, halika, mag-usap tayo, ano nararamdaman mo? Ganong formal lang na setting. Ang pagiging bibo ng isang bata ay hindi lamang yung magaling sumayaw or kumanta or yung matalino sa school. Bibo ka kung magaling kang makisama. Magaling umunawa ng nararamdaman ng iba. At marunong tumulong sa kapwa. Importante yung emotional literacy. Pag alam mo kung ano yung nararamdaman mo, you are able to self-regulate. Pag marunong kang bumasa ng nararamdaman mo, kaya mo rin tulungan yung sarili mo na kumalma. So sabi nila, yung mga kids who is emotionally literate can ask help, could have a better relationship sa iba kasi they are able to know how they are feeling and they can control it in a way. Dagdag pa ni Jackie, lagi natin tanungin ang nararamdaman ng ating mga anak. Dahil minsan, higit sa material na bagay, ito ang kailangan nila para maramdaman nila ang ating pag-aaruga at tunay na pagmamahal. Hindi lahat ng pamilya may ganong culture, that we are showing on how we feel. And yun yung hope and wish namin na sana yung family, mga Filipino family, we can be more expressive, better when it comes to connection and knowing what our family members feel, because that's very needed. I'm sure there's a lot of things that kids are feeling right now na if the parents are intentional, they could sit down and ask, kamusta ka? It's important for us to make sure na okay yung mga anak natin emotionally and mentally ngayon and not just physically.